Boxing update ngayong araw, Teofimo Lopez, kasado na po ang laban kontra Arnold Barboza. Ito ang may hawak sa WBO interim sa super lightweight. Mandatory challenger ito ni Teofimo Lopez. Ang kagandahan nito mga tol, magkakasabay po ang laban ni Teofimo Lopez, Devin Haney at Ryan Garcia. Ito ang tinatawag nilang triple header. Sabi nga po ni Haring Turkey, ngayon pa lang mangyari ito sa kasaysayan ng boxing. Dati ang magkakaribal itong si Lopez, Haney at Ryan Garcia, pero ngayon magkakasabay na sa isang event lang. Gaganapin po ang laban sa Times Square, New York, USA. Maganda abangan ngayong May 2. Talagang matinding bakbakan ito. Sino sa tatlo ang pinakaabangan nyo mga tol? Ryan Garcia laban kay Rolando Romero, Devin Haney kontra Jose Carlos Ramirez at Teofimo Lopez laban kay Arnold Barboza. So ang pinaka main event siguro dyan mga tol, syempre itong si Ryan Garcia. Pero hindi rin masasabing undercard si Lopez at Devin Haney dahil tinawag nga po itong triple header. Kumbaga, tatlo silang pinaka-main event dyan. Pero ang pinakahuling lalaban siguro si Ryan Garcia. Malakas kasi humatak itong si Ryan Garcia kahit wala pang titulo. Kumbaga, mas malakas humatak ng pay-per-view buys. Kaya abangan natin itong regalo ni Haring Turkey ngayong May 2. Magaling din itong kalaban ni Lopez mga tol, undefeated ito. May kartadang 32 wins, 11 KOs, wala pang talo. Itong si Arnold Barboza ang tumalo kay Jack Catterall at Jose Carlos Ramirez. Kaya hindi birong kalaban itong si Barboza. Sa ibang banda may napabalita din na baka raw hindi mapapalaban si David Picasso kontra Naoya Inoue. Kung sakaling hindi matuloy si David Picasso na number 1 challenger ni Inoue sa WBC, may posibilidad mga tol na lalaban si Inoue kontra Raymond Cardenas. Ayon dito sa nilabas na report, May 2 laban nila Ryan Garcia, May 3 laban ni Canelo versus William Escal at May 4 laban ni Naoya Inoue versus Raymond Cardenas. Pero nagpost si David Picasso na siya pa rin ang lalaban kay Naoya Inoue. Sa ngayon, kung titignan sa BoxRec, hindi pa official ang laban ni Inoue kontra David Picasso. Baka kasi magbago pa ng kalaban si Inoue mga tol. Kaya abangan lang po natin ang update kay The Monster Inoue. Sa iba pang balita, official weigh-in ni Tank Davis kay Lamont Roach. Tumimbang si Davis ng 133.8 pounds. Samantala si Roach, 135 pounds. So mas mataas pa ang timbang ngayon yung galing sa super featherweight division. Sobrang underdog si Lamont Roach pero sinabi niya bibigyan niya ng magandang laban si Tank Davis. Subukan niyang markahan ang kartada ni Tank Davis at bigyan ito ng unang talo. Pero maraming boxing analyst ang nagsasabi na wala pa rin patama si Lamont Roach. Kapag tinamaan ito ng solid at nag-follow up si Tank Davis, siguradong finish na. Kung si Lamont Roach ang tatayan nyo dyan, malaki ang panalo. Hindi nawawala ang upset sa boxing, kaya hindi pa rin 100% ang panalo ni Davis. Samantala ayon sa bagong nilabas ng Ring Magazine, si Shakur Stevenson ang nangunguna sa mga boksingero na maraming patama at hindi masyadong tinatamaan. Ayon nga po sa top 10 boxer in punches landed versus punches against, Shakur Stevenson ang nangunguna at pangalawa si Bam Rodriguez, pangatlo si Vasily Lomachenko, pang-apat si Dimitri Bivol. Syempre, kilala nyo naman si Shakur Stevenson mga tol, maingat talaga ito. Gusto niyang pumuntos at ayaw matamaan. Kaya nga domina ang bawat panalo ni Shakur Stevenson sa puntusan. Okay mga tol, hanggang sa muling update.